Sa Oton, Iloilo naman, bihag din ng isang pambihirang sakit ang nooy 9 na taong gulang na si Danzel. Minsan, hindi nakatapak sa lupa ang bata at isang wheelchair ang nagsisilbi niyang mga paa. 1 taong gulang si Danzel nang ma-diagnose na meron siyang brittle bone disease. Isang rare disease na nagdudulot ng mabilis na pagkabali ng mga buto sa katawan. Isa sa bawat 20,000 tao ang may ganitong sakit. Nagulat din syempre kasi sa una kong anak wala naman na ganun. Tapos sa amin nga pamilya wala din ganun. Sa kanya lang daw naglusot niya. Masakit niya, hindi siya makalakad. Hindi niya nagagawa yung gusto niya. Maglaro, hindi siya makapaglaro. Kapag nangalay na si Danzel sa kanyang wheelchair, ililipat siya sa isang kawayang papag. Tinatalian siya noon ng kanyang ina na si Flordeliza ng sinturon para hindi mahulog sa sahig. Ginabutangan naman sir kay galabot bala siya sa lalom. Tiba si bala mahulog. For safety niya man. Nakalaan ang bawat araw ni Flordeliza sa pag-aalaga kay Danzel. Pero hindi siya nawala ng pag-asa na balang araw, makalalakad din ang kanyang anak. May operasyon na inaalok sa kanila ang doktor sa ospital malapit sa kanila pero mahigit 100,000 piso raw ang kakailanganin para magawa ito. Hindi sapat ang kita ng kanyang asawa na nagtatrabaho bilang security guard. Sa ngayon, pinapainom ng vitamin si Danzel para lumakas. Pero maging ito, masakit na rin daw sa bulsa. Ang minsan, hindi na lang po kami bumibili. Ang hambal kang doktor is operahan na lang siya para matadlong ang mga bones niya. Putangan sang implant niya, stainless. Kung ma-admit na po siya, doon na po namin malalaman kung magkano po yung mga gastos namin for other expenses po. Habang nasa papag, nag-aaral si Danzel ng kanyang modules para hindi mahuli sa klase. Nasa grade 3 noon si Danzel. Pero balang araw, gusto raw sana niyang makabalik sa paaralan at makasama ang kanyang mga kaklase. Nalulungkot po. Ano masasabi ko? Tulungan niyo ako, please. Sa Pilipinas, 156 ang bilang ng mga sakit na maituturing na rare disease. Nasa 6,500 ang mga Pilipinong may mga ganitong karamdaman. Taong 2017 ang isa batasang Republic Act 10747 o Rare Disease Act of the Philippines. Layo nitong matulungan at maalalayan ang mga Pilipinong may hindi pangkaraniwang sakit. Pero limitado lang daw ang tulong na maaaring makuha rito. Goal ng Rare Disease Act, i-identify yung mga rare conditions, to put up organized registry para kung naka-register sila doon, patients with these conditions access better healthcare. Dapat mabigyan din sila ng tamang medical care. Nito lang Disyembre, nag-anunsyo ang PhilHealth na palalawakin nila ang coverage o sakop ng mga benepisyo para sa rare diseases. Pero wala pa silang inilalabas na mga detalye kung ano-anong mga sakit ang kasama at ano-ano ang mga patakaran para ma-avail ito ng mga may rare disease. Makalipas ang mahigit 2 taon, napag-alaman naming naoperahan na ang kaliwang binti ni Danzel. Nalagyan na raw ito ng stainless steel at tumuwid na ang kanyang tuhod kahit papano. Nung huli tayong umere, yung storya ni Danzel, may mga nagpaabot daw ng tulong. May tumulong din po sa amin nga parehas po ng sitwasyon niya yung anak na. Yun po yung nakatulong sa amin. Marami pong nagbigay. Naka-recover na ba siya dun sa surgery? Ang last nga operasyon na po nung March, kadalawa. Oo, pangalawa na. Ooperahan na raw sana ang isa pang binti ni Danzel, pero lumabas ang stainless na inilagay sa isa niyang binti. Kailan yung susunod? Wala pa po mang schedule. Napaopera si Danzel nitong Marso matapos dumating ang mga tulong mula sa mga nakapanood sa kanyang kwento. Saan nakaabot yung tulong na tanggap ninyo? Yan po yung sa first operation niya po na natapos po. Problema pa ba yung mga susunod? Na pagpapagamot? Problema. Medyo po. Siyempre po ma'am, kay kapos din naman po kami. Tapos ang asawa ko, siya lang din naman nagtatrabaho. Ngayon po. Tapos siyempre, kahit pa paano, tinutulong-tulungan ko naman din po. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Flordeliza, sumilip ang isang pamilyar na mukha. Hi, Danzel! Kumusta ka? Ikaw na lang magkwento. Kumusta ka na? Lang po.
Ano yung gusto mong sabihin? No. Gusto mo Hello, makabalik ng school? Gusto mo sanang makapag face-to-face pa ulit? Ano yung namimiss mo pag ikaw yung mismong nasa eskwelahan? Yung mga classmates ko po. Kasama mo mami mo. Anong gusto mong sabihin sa mami at daddy mo? Mahal ko po sila. Ano na yung natutunan mong bago simula nung huli tayong magkita? Maging matulungin. Bago matapos ang taon, ilang munting regalo ang handog ng Reporter's Notebook kay Danzel. Nagpadala kami ng mga vitamins at gatas para sa bata. Maraming salamat po, Reporter's Notebook, sa mga gatas at vitamins na ito na makakatulong sa akin. God bless po sa inyong lahat.